Magandang hapon mga kasalo sa salita ng Panginoon. Dito sa Hosea chapter 6 verse 6, ganito ang sabi, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog, pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunod. Kilala mo ba ang nag-iisang tunay at buhay na Diyos? Kilala mo ba ang Diyos na iyong pinaglilingkuran? Kilala mo ba? At pangalawang tanong, kilala ka rin ba ng Diyos na iyong pinaglilingkuran? Merong mga taong simbahan na tuwing may pangangailangan o tuwing may proyekto, ang simbahan ay nakasanayan nila ang paglapit sa mga politiko upang humingi ng tulong o di kaya magsulisit. Hindi naman po masama. Kaya nga lang ho ang tanong, ilan sa mga politikong nagbibigay ng tulong sa mga taong simbahan ang kumikilala na ang Diyos ng mga taong ito na lumalapit sa kanila ay Diyos na nagmamay-ari ng langit at ng lupa. At ganun din na siya ang lumikha sa lahat, pati ikaw at ako. Ilan sa mga nagbibigay na ito ng mga politiko ang nagbibigay sila na merong paggalang, pagkilala, pagpapakumbaba sa pakikiisa sa trabaho ng Diyos, ang kaharian niya at ang pangwalang hanggan. Si Haring David sa mga huling taon na kanyang paghahari sa bayang Israel ay ninais niya na patayuan ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ng bahay-sambahan ng templo sa kung saan doon gaganapin ang sama-samang pagsamba, pagpupuri, paghahandog at ganun din ang mga gamit na para sa Diyos, mga gawain para sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, hindi ikaw ang magpapatayo kundi yung anak mo. Kaya ang ginawa niya ay inihanda niya ang lahat ng materyales. At nung naihanda na niya ang lahat ng materyales para sa pagpapatayo ng templo ng Diyos, ang sabi niya sa anak niya si Solomon, ikaw ang pinili at tinawag ni Yahweh upang magtayo sa kanya ng banal na templo. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. At ang sabi niya, Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip. So, excuse me, pinaalala niya kay Solomon na paglingkuran niya ang Diyos ng buong puso at buong isip at kilalanin niya ito. Meaning to say, he should know the Lord and God of his father, and he should acknowledge and honor him. Kaya nga si Haring Solomon, sa isa sa mga Proverbs, di ba? Sa mga isinulat niya, ang sabi Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, na trust in the Lord always, and lean not on your own understanding, but instead, di ba, in all your ways, acknowledge him. Sa lahat ng iyong ginagawa at gagawin, kikilalanin mo ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang nakakalungkot nga lang ay yung ikwinento ng Panginoong Jesus nung narito siya sa lupa sa kanyang mga tagasunod na nung dumating ang hari at Panginoon, may mga lumapit sa kanya na with all confidence ang sabi ay, Panginoon, kami ay gumawa ng mga kababalaghan sa pangalan po ninyo. Pero ang sabi naman ng Panginoon sa kanila, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala.
Tulungan tayo ng Panginoon na sa ating relasyon sa Panginoon, hindi na lang natin siya kilala ang tungkol sa Kanya, kundi sa puso natin, siya ang Hari, siya ang Panginoon, at kinikilala natin, patuloy na pinaparangalan sa lahat ng ating paglilingkod at sa buong buhay, buong isip, at buong paggawa natin, siya ang itataas, nakikilala at napaparangalan. O Diyos, maraming salamat. Tulungan niyo po kami, O Lord God, na hallelujah, mapanatili po namin matatag at malapit ang aming pong relasyon, ang aming pagkilala sa inyo. At sa lahat din ng aming paglilingkod ay maglingkod po kami ng buong puso, ng buong isip, sa kung saan kayo ang palagian na itataas at napaparangalan. Maraming salamat po na kami ay inyong kilala. At kung halimbawa ng Diyos na nalilihis kami o di kaya nakikitayot kami sa tukso ng mundong ito sa kung saan may mga pagkakataon hindi mo na kami nakikilala, Lord, paalalahanan po namin kami, O Diyos. Huwag namin hayaan na mapalayo sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless.